lang. Okay. Mahina po audio. Wait lang. Paano ba? Ah, Ayan, hello. Okay na? Okay na. Ayan, okay na. So, asa na tayo? Sa paggawa muna ng folder. Kinukupal mo ako, FJ, ah. Oh, sa paggawa na ng folder, no? Makinig, FJ. Sa paggawa ng folder, ay sa paggawa ng website, kailangan mo siya ilagay sa folder yung mga files niya. So, una, gawa ka ng folder dito. Okay, right click lang, new folder. Actually, recorded pala yung ating session para i-upload ko na lang and then review ninyo para may reference kayo later on. Now, create tayo ng folder. Pagka-create ng folder, ano yung ipapangalan? So, yung ipapangalan nyo dapat nakadepende pa din sa gagawin yung website. So, ano yung gagawin? It's a personal site, di ba? So, gawin natin personal space website. So, instead of spaces, no, sa paggawa ng folder, dapat pala tabs para hindi siya tricky later on pagka ina-access natin siya sa may browser. So, pag naglalagay tayo ng project name, dapat dash yung spaces, no? Personal dash website. Okay, enter. Now, meron na tayong folder. Anong gagawin na next? Ang gagawin natin next is to open VS Code. So, open tayo ng VS Code. Wait lang, nasa isang, ayan. So, sa VS Code, ito yung pinaka-plain, no? Pinaka-starting point ng VS Code. Actually, naka-open to. Ayan, ganyan siya. And dito, you can either click this. Pag wala ito, dito kayo mag-click sa may file. So, sa may file, dito kayo nag-open ng folder. Ayan. So, open ang folder, hanapin natin yung ginawa natin. Asan yun? Saan yung directory nun, yung location? Saan natin siya ginawa? Saan natin siya ginawa, class? Sa my desktop. Sa my desktop natin siya ginawa. Dito. So, sa desktop, andito yung project folder natin. So, pag clinic nyo yan, na-select na siya, and then, isa-select nyo na yung folder. Select nyo yung folder, ma-open na siya inside the VS Code. Close lang yan. Yan. So, this is your folder. Empty. Ngayon, gagawa kayo ng website, di ba? Ano yung mga files na kailangan natin para makagawa? O, recap lang to ha. Alam nyo na to nung nakaraan. Ano, class? Nakasmile ka pa yung camera. Ano, class? Anong files? HTML file, no? So, tama. HTML file. Yun yung para sa skeleton ng website natin. Pero yung design, yun yung CSS file. And also, yung JavaScript file will be for the interactivity. So, ang gagawin muna natin is the skeleton for the website. So, you can click this icon, new file, para makagawa ng file. Or, you can double click in this area, clear area, no? So, pag dinouble click ko yan, magpa-prompt yung, or may magpapakitang input, dito mo ilalagay yung file name mo. So, ano ba yung file name natin na madalas? Index.html. Diyan. Yung HTML na file natin, index.html. Inside this file, dito tayo magkocode ng HTML. Now, you are going to put exclamation point and hit enter. Diyan yung ating boilerplate. Yan yung boilerplate natin. Ano ba yung boilerplate? Yung pinaka-basic structure ng ating HTML. So, yung unang file, wait lang, nagsasuggest si Copilot. Okay. Yung unang file,
yung unang code, line of code, yun yung nagsasabi sa browser na, hey browser, pag i-render mo to, basahin mo as HTML file. So yan siya. Next is the HTML tags. Inside the HTML tags, mayroon siyang head at saka body. So head at saka body. Sa body, dito natin ilalagay yung mga gusto nating i-display sa may website. Dito naman sa head, yung additional information na pwede nating i-describe or ilagay sa website. For example, the title. Kung natatandaan nyo, yung title, yan yung tab name, di ba? So, i-run natin siya. So, i-run ko siya, no? Asan ba yan? You can either copy the path, no? Copy the path, and then go to Brave. Wait lang. Kuha ko, no? Yan, go to Brave, and then paste the path here, index.html. Yan siya. And so ito yung file natin. Ano ba yung nagpapakita? Wala, di ba? And also, yung tab name document pa lang siya. So yung tab name natin, etong line of code na to is responsible for this content right here. So pagpapalitan natin yan ng personal or palitan natin ng ganyan. So ang mangyayari, mapapalitan yung ating tab name. Remember, no? Ganyan yung ginawa natin nung nakaraan. Now next, since this is a personal website, lagyan natin ng picture. So lagyan natin ng picture ko muna kasi personal siya, di ba? So picture ko, ano yung tag na gagamitin para maglagay ng picture sa isang HTML sa website? Anyone? Separate ko lang para maayos. Yan. Anyone? Anong HTML tag? Mag-search kayo. No, tulungan ko na kayo sumagot. Dito. Pag magsa-search kayo, punta lang kayo sa browser. Search nyo W3 Schools. W3 Schools. Ito siya. Kliklik nyo yan. And then, punta kayo sa may HTML tab. HTML tutorial. Yan. And then, hanapin nyo yung hinahanap nyo dito. Ano ba yung hinahanap natin? Yun yung image. Paano ba tayo makakapag-integrate ng image or makakapaglagay ng image sa my website natin? So, hanapin yung image na documentation dito. Ayan, so as you can see, sa documentation, may examples. No? So, yung structure ng isang HTML image element is this. So, copy lang natin. Refresher siya, no? Ayan. Ilalagay natin siya dyan. Pag sinave natin yan, ni-reload natin, anong nagpakita? Yung alternate text. Bakit? Kasi hindi mahanap ni browser yung location ng file or ng image na nilagay mo dyan. And kaya nagpapakita yung alternate text. So ngayon, ipapakita ko dyan is dapat yung picture ko. Kasi nga personal siya. So ngayon, instead of a Facebook link, I'll just copy an image inside my PC and drag it into the folder, no? Yan. Into the folder of the project. Ngayon, meron na tayong picture. Paano natin siya kukunin? So, kukunin natin yan using the local lang. ./ and then, makikita mo na dyan yung files ng folder mo. So, ibig sabihin, piliin natin itong profile kasi yan yung i-display natin. So, pag display natin yan, save natin to and then refresh. Meron na tayong picture. Kasi malaki, di ba? Ngayon, actually palitan na natin yung alternate text ng profile picture. Profile picture. So, ayan siya. So, as you can see here, image, yan yung tag name. Yung source at saka alt, yan yung attributes. Yung attributes, may values. Yes? Now, we can use another attribute to adjust the size of the image. No? Ano yung attribute na yon? So, pwede natin gamitin yung height at saka width. Pero para mag-auto resize, width na lang yung gamitin natin. So, yung width, gawin nating, gawin nating 200 pixel.
Save natin, refresh. There you go. Makikita nyo na lumiit yung ating picture. Actually, mas palitin pa natin. 150. 150, save, refresh. So, ayun siya. Ganon tayo mag-integrate ng image sa my website natin. Using the image tag, my source, my alt, at saka pag gustong i-resize, yung width. Yun. Next naman is paano pag gusto kong mag-display ng pangalan ko dito? Anong tag yung pwede kong gamitin? Anyone? Anong tag yung pwede kong gamitin? Pwede ba gumamit ng class? So, walang sumasagot. Ayan, sinagot na ni Copilot. So, gagamit tayo ng H1. Wait lang, disable natin. Masyadong matalino. Ayan. So, yung H1, gawa tayo ng H1. Display natin yung gusto natin i-display dyan. Of course, yung pangalan kasi personal site siya. So, I'll just copy the ayan. Personal site siya. Refresh. Meron na tayong pangalan dyan. Naka-zoom ba to? Ayan. Kaya pala. So, meron na tayong simple elements here. An image and an H1. Next naman is, I want to put description. No? Anong tag name yung appropriate para maglagay ako ng description sa may baba. Pa-chat sa chat box kung alam. FJ. Alam mo FJ kung anong tag? Ayan daw, si John Wayne. So, John Wayne, P-tag daw. Which is, yes, appropriate naman yung P-tag for giving a description, for displaying descriptions. So, P-tag, and then I'll just copy my text here, and then paste it here. Save. Wait lang, medyo, yan. So, ngayon meron na akong description dyan, which is very simple and very plain. No, very plain. Ngayon gusto ko mag-format ng text. Gusto ko to italic. Paano ko siya gagawing italic? Anyone? Paano siya gagawing italic? Anong tag yung gagamitin? Surely. Ano siya? Variants. Ano, class? Pag mag-italic tayo ng text, no, gagamitin natin yung I. So, i-cut lang muna natin yan. Tapos, lagay natin italics, no. Yun yung italic. Lagay natin dyan sa loob yung gusto nating i-italic. Italicize. So, ayan na, naka-italic na siya. Pero, it's still very plain. Gusto ko dapat ma-highlight pa siya. Hindi sapat yung naka-italic lang. So, ang gagawin is, gawin nating bold. Now, yung italic natin, pwede pa natin siya i-enclose sa isang tag. Yung pang-bold natin, which is yung B tag. So, i-cut lang natin yung na-italic na yan. Cut. Control X yun, Control X, cut. And then, gawa tayo ng B tag. And then, place natin dyan. Ang mangyayari dyan, yung text natin, normal na text, in-enclose natin sa I, kaya naging italicize. Yung italicized text natin, in-enclose natin sa B tag, kaya naging bold na din siya. So, bold na, italic pa. So, ganun siya. Now, next, ano pa yung pwede natin gawin? Maglagay pa tayo ng another description, which is, ito, medyo mahaba. Copy, and then paste. Yan. Dito class, ang ginawa ko, nagad ako ng information, no, ng description. An italic text, yung information technology, and a bold text, which is the concept or the track, no, of development. So yan siya. Paano ko siya naglagyan ng heart?
paano ko siya nalagyan ng heart? So, yun is using the emojis ng Windows. So, Windows at saka dot, magpapakita yung ganito. Yan, magpapakita yung ganito. Kaya dito ko siya nakita, yung mga ano. So, ito try nyo siya sa lab. Gawin nyo lang, Windows key, tapos dot, sabay. Para magpakita yung window ng emojis. Yan siya. Okay. So, enough na sa my descriptions. Now, I want to have a line in here. Below the description, I want a line to separate sections. Ano yung line? Ay, ano yung tag name para makagawa tayo ng line dito? Anyone? Ano yung line class? Ay, ano yung tag name? Para makagawa ng linya. Anyone? So, yung linya class, ayun nga, nakalimutan nyo na, nag-intrams lang. So, yun nga, HR siya. HR. Pag may HR yan, refresh nyo, meron na tayong linya. So, again, yung HR para sa linya yan. HR tag para sa linya. Wait lang, meron na naman tayong copy. Disable ko na. Copy lang. Disable ko lang kasi nagsasuggest siya. Yan. Now, meron na tayong separator, which is yung HR. No? And then, dito, ang ilalagay ko naman is my skills. So, my skills. Save. Refresh. Ayan, gusto ko yung skills, dapat ma-highlight siya ng konti, diba? So, dito, hindi natin siya nilagay sa anything, any tag. So, kailangan ilagay natin siya sa may, hindi naman pwedeng H1 kasi meron na tayong H1 dyan. So, ito yung pinaka-important, yung name. So, ang ideal dito is the H2, heading level 2. Ayan. Lang. Ayan. So, my skills. Ngayon, dito sa my skills, ang gagawin ko is ililista ko lahat ng mga skills na meron ako. So, ano yung gagawin natin para makapag-list? Ano yung element na gagamitin para makapag-list ng item? Ng skills. Sagot po sa may chat box. List. O, yan yung sa loob ng isang list. Ano yung parent element dyan, Jovita? Yung parent element. Yeah, pwedeng OL. Tama. Pwedeng OL, pwedeng UL. So, in case of an OL, yan, tama. Wait na, i-note ko lang yung mga pangalan ninyo. Okay. Erwin. And then, John Wayne. Okay. So, actually, in any case, depende pa din siya, no? Pag OL, pag yung skills ko is my level of order, gagamit ako ng OL. Pag yung skills ko naman walang level or order, gagamit ako ng UL. So in my case, gagamit muna ako ng UL or OL na lang. Kasi yung OL, ordered list yan, and then sa loob ng ordered list, may list item. So yung una kong skill na natutunan is the HTML. So, after ng HTML, wait lang, HTML, yan. After ng HTML, ang inaral ko na next is the CSS. So, copy and paste, and then, CSS. Ayan. So, CSS yung next na skills ko. And then, the JavaScript, and then, wait lang, JS, JavaScript, and then, nag-TypeScript ako, TypeScript, and then PHP. Ayan. So, yan yung mga skills, no, na meron ako. Diyan nag-revolve yung mga web skills ko, no, web technologies.
Next naman is I want to display, no? I want to display my work experience. So, same level lang sila ng my skills. So, gagamit ako ng H2. So, H2, enter, then my work experiences. Save, and then refresh. So, my work experiences. Ngayon, instead of list, gagamit na lang ako ng table. Bakit? Kasi ang gagawin natin is something like this. Wait lang. Gagawin natin is meron tayong row, which is yung headings. It's gonna be the job title, the ano pa ba, the company or organization, and then the year. So dito nagre-revolve yung data ng work experience ko. So sa una, I was developer intern, dev intern. So I was a dev intern nito lang sa my CSU, CICS, and then dito kasi ako nag-OJT class, and then 2025. So this is my data. Another data is my work experience is currently part-time instructor at CSU CICS din, and also 2025. So yan yung magiging gagawin natin. No, gagamit tayo ng table para makamit tong style na to. So what we see here is a table, no? In a table, hindi ako mag-search. In a table, meron tayong tatlong row. Row 1, row 2, tsaka row 3. Each row has a data. 1, 2, 3. Sa pangatlong row, meron tayong 1, 2, 3. So, gagawin natin to using table sa HTML. So, let's go back sa my codings, sa my VS Code, and then, lagay natin yung table. In a table, meron tayong rows, di ba? So, sa unang row, TR, table row, ang ilagay natin dito is going to be a TH, table head. Yan. Table head. Ang unang table head natin is the job title. Save. Refresh natin. Yan siya. Job title meron na. Ang next naman is the copy and paste lang. It's the company. Save. Refresh. So, ayan na. May company na. Next is the year. Save, and then yan yung first row natin. Yung first row natin, meron tayong job title, company, at saka year. Pero as you can see, it's very plain. Parang text lang siya kasi wala siyang borders. Kaya hindi siya nagmumukhang table. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng border. Tulad ng ginawa natin noon, ginawa na natin to. So, border, lagyan natin 1 pixel. So, 1 pixel is enough to make the borders visible. No? So, yung job title, company, and year. So, this output is, eto siya. Now, another row. Gagawa pa tayo ng isang row. TR, dito na natin ilalagay yung table data. Save natin, refresh, hindi mo pa makikita. So, pag nilagyan mo na ng data, table data, yung una is, ano ba yung una? Dev intern. So, yung dev intern, I was a dev intern, save, and then i-refresh lang natin. Ayun na. Yung pangalawang row natin, second row yan ha. Ito yung unang row, which is yung headers, and then yung pangalawang rows, which is the data. Now, yung dev intern, ayan siya. Yan yung unang data. Yung next na data will be the company. So, saan ba ako nag-stay? Sa mga CICS. Yan, save and then refresh. Ayun na. Nagpakita na yung data doon and so on, no? Ganun din gawin natin sa my year. So, 2025. Refresh. So, ayan, okay na siya.
Ngayon, gagawin natin ulit sa isa pang row of data. So, gagawin natin is to copy and paste na lang and change the values para madalian tayo. Save. Yan. So, pag ni-refresh natin to magkaparehas yung data. So, beware with what you copy, no? Always review what you copy. Papalitan lang natin dito is the job title, no? So, maging part-time instructor. Instructor. Save. Refresh. And then, there you go. Meron tayong my work experience. So, ano yung difference ng paggamit ng UL, ng list, kaysa sa table, no? Yung table kasi parang mas maayos siya. May labels, no? Para ma-indicate kung ano yung data na andoon. Pag list lang kasi, ganyan sila, no? Wala masyadong data, linis mo lang. Pero pagka table, pwede ka pa maglagay ng additional data with regards to a record, no? Ano yung record na yan? Ito yung job title, ito yung company, at saka ito yung year, kung kailan siya nag-work. So, ganun yung tables natin. Now, ano pa ba? Next is, I want to add another line here, no? So, I want to add another line in here, below. Ano yung gagawin para magkaroon ng line dito sa baba? Tulad din dito. Ginawa na natin kanina. Anong tag name yun? Yan, tama, no? So, HR siya. So, copy ko na lang yung answer ni Sarah. Paste ko dito. Meron na tayong, Meron na tayong linya. So, refresh natin. Meron na ulit tayong linya which separates content. Dito yung mga, ayan, ni-separate natin to. At saka ito. Ito yung pinaka-header, yung pinaka-body, and siguro footer na lang yung tawagin natin dito sa may baba. Kasi nasa baba. Next naman, ang gusto ko is to create a link, no? Create a link that will go to my hobbies. So, paano ko siya gagawin? Naaalala nyo pa ba? Yung tag name para makapag-navigate tayo sa isang page into another. Single letter lang siya, class. Single letter lang yung tag name niya. One letter pala, single. Wala namang double letter eh. One letter yung tag name niya. Ayan, Jovita. Salamat. So, A, or anchor tag. So, yung anchor tag, press lang natin ang A sa may VS Code, no? And then, hit enter. Pagka-hit mo ng enter, makikita mo yan. Yung href, yan yung tinatawag na attribute. Tsaka ito yung value, yung nasa right hand side. No? Next naman is, sa may loob ng anchor tag, dito natin ilalagay kung ano yung i-click ni user. So, for example, my hobbies. Save. Refresh, and there you go. You have your my hobbies link. Pero currently, walang pinupuntahan yung ating link. Kasi, wala pa tayong file for that page. So, ang gagawin natin, gagawa ng another file. So, again, para makagawa ng another file, double click lang natin to. Or, you can click here, new file. So, double click ko na lang dyan. And then, yung hobbies, no? Ano ba yun? my-hobbies.html. So, inside this page, no? So, dalawang page na tayo. Meron tayong index, yung main, at saka my hobbies, which is empty. So, yung my hobbies, gawan ulit natin ng boilerplate, no? Boilerplate code. Yung parang scratch, no? Yung pinaka-skeleton ng HTML. Inside the head, we can change it, no, to copy natin yung nasa taas ng ating index, paste natin dyan, personal site, and then gawin natin my hobbies, save. Ayan, so meron na tayong simple page dito. Ang gagawin natin, i-link natin yung anchor tag na to para mapunta sa may page na iyon. So dito sa may loob ng value
ng value. Dot slash, and then makikita mo na yung mga folders or mga files inside your folder. So dot slash, and then yung my hobbies. No, kasi yun yung gusto nating puntahan. So my hobbies, save, and then refresh para mag-reflect yung ating changes. Na pag clinic ko to, pupunta yan sa my hobbies. No, ayun, kita nyo? Yung my hobbies, meron na tayong title na ganun. Kasi dito, nilagay natin na title is ito. Ngayon, dito naman, ilalagay natin yung hobbies natin para makita nila dito. Saan na ba yan? Hobbies. Ito siya. Copy ko lang. Ayan. So, ipipaste ko na lang yung ating hobbies dyan. Refresh. Okay. Tap ko lang para makita ng maigi. Yan. Ito na yung ating bagong page, di ba? Ang next naman is, gusto kong bumalik doon sa my main page without touching these icons, no? Without clicking. So, yung ginawa natin dito, nakapag-navigate tayo, di ba? So, nakapag-navigate tayo to a different page. Now, we want to navigate again. So, we're going to use another anchor tag. Wait lang, hindi to magkapantay. Yan. We're going to use another anchor tag to navigate back into the index.html. So, yes, enter, and then ang gagawin ko dyan is go back to main page. Save, then refresh. Okay. So sa tingin nyo, ano yung pwedeng ayusin or ano yung sagot para makapunta tayo sa my main page? Ano yung gagawin natin dito sa my line 15 para gumana tong go back to main page? Ilagay nyo na lang sa chat box, or you can open your mic, dictate me the answer, and I will type it. Yan, I'll wait. Aray ko. Ano class? Yung ilalagay natin dito. Nagta-type ba kayo or nakikinig ba kayo o natutulog na? Class, ano? Kevin, ano sa tingin mo yung ilalagay natin dito? I will display here the index, and then I will display here the hobbies. So magmalito. Yung hobbies, ito siya. Yung index, ito siya. So magkabilang window lang yan. Sa tingin nyo, ano yung gagawin natin para maggumana tong main page na ito? Punta ka sa my, tas i-paste yung index. Oo. Sabi mo man, punta ka sa my double quote, sir. Ganun. Ano? Sir. Sir. Pangalan na sir. No? So, sabi ni Sarah, punta ka sa my double quotes, tas i-paste yung index. Anong i-paste yung index dyan? Punta ako sa my double quotes. Ang gagawin ko, dot slash, sabihin nyo naman, sir, para medyo formal din. Index.html daw, no? Ilagay natin ha. Ilagay natin dyan, no? Ganyan ba yun, Derek? Derek, ganyan ba yun? Okay na to? Open mic. Yung parang nag-ML kayo. Maging hyper. Ano class? Tama na ba yan, Derek? Derek. Tignan mo ng maigi. Pag clinic ko to, hindi siya gumana. Ay, wait lang. Go back to main page. Gumagana. Kasi, nababasa niya yung file. Pero hindi dapat siya gumana, no? Ewan ko ba't gumana. Dapat ano siya. Dapat, ano pa din siya.
Ganyan dapat yung file. Ewan ko ba't gumana yung uppercase letter na index, no? So, always follow the naming, no? Index.html and index.html din. So, ito yung pinakasagot para gumana tong main page na to. So, go back to main page and then, ayan na, nakabalik na tayo sa main page natin. Close natin yan and then, yan, yung hobbies natin. We can navigate back and forth from main to hobbies. So, that's the core function o yung pinaka-simple function ng isang anchor tag. Its abilities to navigate can give us more interactivity or interactivity with the website. Yan, tama. Now, next, ano pa yung pwede natin gawin dyan? Wait lang, tignan ko. How about the contact me, no? Pag contact me, gagawa ulit tayo ng anchor tag sa may index. Ulit tayo sa may index. Dito, may hobbies. Ngayon, gusto ko ng isa pang anchor tag ay link. Gawin kong ano ba? Contact me. Yan. Ngayon, ano yung kulang dyan? Of course, kailangan natin siya i-enclose yung text sa may anchor tag. Sa anchor tag, meron na tayong, wait. Yan. Next. Okay. Yan. Save. Refresh. Meron na tayong contact me. Ngayon, dito naman, ba't hindi siya nagana? Ba't hindi pumupunta sa contact me? Ano yung mali? Ano yung ilagay natin dyan? Open mic class. Para hindi na kayo mag-type. Make our sessions casual na lang, no? Huwag yung nahihiya kayo. Para mas matuto kayo. Sak magpapagpresenta nyo? Ni Sir Han? Sige. Hindi pa lang kumasok. Agsawda ba? Sa Udadagis. Hindi kayo na, printer. Printer. Hello class. Jovita. So tingin mo, ano yung mali? FJ. Sino ba yung mga... Anyate mo madi dito eh. Madi amin? Ang kayo mababain class. Walang... Ano Jovita? Walang dot. So walang dot. Lagyan natin ng dot. Okay na ba yan? Slash. Slash. Ano pa? May slash na tayo. Ano pa? Ano pa yung kulang? Gusto natin contact me na page. So yung kulang dyan, wala tayong page na HTML. Oo nga, yun nga yung hinahanap ko. Wala pang file, di ba? So yun yung gagawin natin. Contact me. Contact me or contact.html. Okay, meron na dyan. Gawin natin yung boilerplate. Exclamation and then yung enter mo na lang. Tanggalin mo to kahit hindi nyo pa alam yung ibig sabihin niyan, hindi ko din alam. Tanggalin mo muna yun. Next, ibahin natin yung title. Pero related pa rin siya sa may ating website, no? So, personal site contact. Save. So, pag pumunta na tayo sa may contact me, dapat pumunta na siya sa contact me. Pero hindi, no? Ganun. Contact me dapat yan. Yung error natin dyan, kasi hindi pa natin nilagay yung page. So, ngayon, mag-slash na tayo pag nakapag-create na tayo ng link. Or ng page, rather, no? ./contact.html. Meron na. Ngayon, i-refresh natin to. Punta tayo sa contact me. Meron na tayong page. Pero empty pa siya. So, para mabilis, ilagay ko na lang dito yung h1. May email, no? Ian Labicano.
.apari at csu dot .edu.page edu.page na. Wow. Kunyari, ganyan yung ating email. So, refresh lang natin. Meron na tayong email dito, ano? So, paano tayo babalik sa may main page? So, nagawa na natin yan kanina, di ba? So, pag may duplicate na problem, i-duplicate mo din yung solution, of course. So, ganun din. Hanapin natin yung problem kanina dito. Copy natin yan from my hobbies. And then, sa may contact na tayo. Ilagay lang din natin ulit yung link for going back, no? For going back to the main page. So, go back to main page, meron na. So, we can navigate in each pages back and forth. So, as you can see here, ganyan. Okay na siya. Ngayon, dito na papasok si CSS kasi napaka-boring ng website natin, di ba? So, si CSS, ano si CSS? Class. Kung si HTML, para siya sa skeleton. Para saan si CSS? Para sa Pilipinas? Ano class? Para saan? Para saan si CSS class? Open mic na lang para hindi na kayo mag-chat. Mag-search kayo, mag-chat GPT kayo. Para may sagot kayo. Para saan? FJ? Si CSS. Para sa akin, -1. Body sir. Hindi siya sa para body. Design. Kevin Ordas. Palakpakan. Para mabuhay niyo palakpakan. Para sa design. No. Sa design, si CSS. Saan na siya? Yung documentation natin. Eto. So, pag dito sa may W3 Schools, ulitin ko na naman para hindi kayo malito. So, W3 Schools, isearch nyo lang yan sa may, isearch ko sa Google. Para matuto kayong mag-search ng answer. Punta kayo sa Google. Google. Punta kayo sa Google. Dito, i-search nyo W3 Schools. Enter. And then, click nyo tong link na to. And then, punta kayo sa CSS tab. And then, andito na siya. Si CSS na siya. So, si CSS, para siya sa may design. So, it stands for Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheets. No? Actually, may ways para makapag-implement tayo ng CSS sa ating website. So, asan siya? Sa may... wait lang. Ito yung structure ng CSS eh. Sa introduction. Nasaan na siya? How to. Ayan. So, there are ways para makapag-integrate tayo ng CSS sa ating website. One of them is the inline CSS. So, gagamitin natin yan. Paano ba tayo mag-inline CSS? So, ngayon, gusto ko may playground tayo, no? Hindi natin muna lalagyan ng HTML or CSS. Itong page natin na to. Ayaw muna natin yan lagyan. So, gawa tayo ng page na CSS-playground para maayos. CSS playground. Dito, lagay natin yung pinaka boilerplate. And then, yung kanina, yung ito. CSS playground. Para may ano din. CSS playground, and also lagay natin siya sa my index.html. Lagyan natin ng folder or ng link para dun. So, copy paste. Palitan lang natin yung / yung CSS playground, and then yung content will be CSS playground. Save. Refresh. Meron na tayong page for CSS playground. So, dito tayo maglalagay ng de-designan natin, no? So, sa CSS playground, ngayon, H1, lagyan natin H1 muna dyan. This is my text. Save. Refresh. Meron na tayong text dyan.
Eto, de-designan natin to, no? De-designan natin to. Ay, how about happy birthday? Para mas may meaning, no? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayan, happy birthday. Lalagyan natin siya ng CSS, no? Now, ang una natin gagawin is to have GPT generate a style or a design for us muna, no? So, why am I using ChatGPT? So, I'm encouraging you to use AI to help you with your studies, no? I'm encouraging you to use it, no? So, ayan. Gawa tayo ng new chat. Temporary lang. Ang gusto kong gawin ni ChatGPT, ayan, magcha-ChatGPT tayo, Okay. Copy lang natin yung code na gusto nating ibigay sa kanya. Turuan ko na din kayo para alam nyo mag-ChatGPT. Yan. Dito, design this text using inline CSS. Inline CSS. Tapos, paste nyo yan. And then, ayan na. Wag na yung body. Wag na yung body. Okay na yan. Okay. Just simple. Simple only. Simple only. And not the body. Wait lang. Okay, simple only. Copy. And okay na yan. Simple lang siya. So dito, pag may inline CSS, may number kasi pink na lang ilagay natin. Yan, pink. Or pink na dark. Ano ba yung pink na dark? Deep pink. Ayan, refresh. Meron na tayong design item here, no? Design text using inline CSS. Actually, lagyan ko pa siya. Wait lang. Lagyan muna natin ng different final output para ma-differentiate natin yung CSS bago natin i-dissect, no? So, font family, background color. Background color of white, dark gray, and then text align, center. Pero ang pangit. Pero ganyan na lang. Kunyari, maganda na yan, no? So, yung CSS, pwede nyang pagandahin or papangitin yung website nyo, no? Depende sa paggamit ninyo. So, ito, gumamit tayo ng CSS na inline. So, may tatlo tayo. Merong inline, merong internal, merong external. So, ito yung internal, ay inline. Yung default kanina, walang style, very plain, ganito lang siya. Diba? Ganyan lang siya. Pag dinigyan natin ng style, save, refresh, meron na siyang ganun. May kulay na, iba na yung font, tsaka naka-center na siya, and may background color. Actually, palitan natin yung medyo white lang. White smoke. Ayan. Parang hindi masyadong halata. Pero okay na yan. May konting medyo dark. Ngayon, dyan, ganito yung structure ng isang HTML ng isang CSS, no? Ito sa may baba. Ayan. Sinasabi natin dito na pick up muna natin to para hindi kayo malito. Ayan. Dito, sinasabi natin na si H1 may style na ang kulay ay deep pink, which is ito, no? Ang kulay niya is deep pink. Nilagay natin siya dito sa may attribute na style. So ganyan siya. Yung paglagay ng CSS is meron siyang key at saka meron siyang value. Yung key, yan yung parang pangalan, and then yung value, yan yung ilalagay mo, either kung anong color, no? So tulad dito, save natin yan. Dito, ginawa natin, ilagyan natin ng style, si happy birthday na text, si happy birthday na H1. Ang nilagay natin na style is color and deep pink. Para mas maayos, mas maintindihan. Nilagay natin is color na deep pink, no? Deep pink, yan. Pwede din blue. Blue, save. Kung gusto niyo ng blue or green. Madami tayong dyan, reserve or pre-built na mga kulay. Ang gagawin nyo lang, pag wala kayong alam ilagay, control and then space. Magpapakita yung ating color suggestions dito. So
So, ayan. Dark violet. Save. So, namamodify natin yung kulay using CSS. Next naman is, hindi lang siya kulay, of course. Pwede nating i-modify yung kanyang font size. So, ano ba yung key para ma-update yung font size? Yung key para dun is yung font size. Yan. Yung font size, ilagay natin, yung default, hindi pala. Pag pitag to, ba't may error? Pag pitag yan, ang default size ng paragraph is 15 pixels, 16 pixels. Yan siya, maliit, di ba? Ngayon, pag gusto nating palakihin, ilakihin lang natin yung size. 32, double size. Bakit hindi? Nagana. Nagana. Happy birthday. No, lumaki na siya. Ngayon, kung gusto natin siya i-bold without enclosing it using a B tag, no? Kasi typically, ginagawa natin, nilalagay natin sa may B tag, di ba? Pero dito, pwede natin ilagay na bold. Ano ba yun? Font weight. Yung key niya. Yung font weight, eto na siya. Pwedeng may sizes siya. So, yung bold, bolder, tsaka pag bold, naging bold na siya. Pag gusto nyo hindi masyadong bold, di lagay nyo 300, 400. Hindi masyadong bold. Yun yung font weight. So, without using any tag or a B tag, you can still modify the formatting ng ating text. So, ano ba yung tinakal natin dito? Yung color key, yung font size key, at saka font weight. So, saan natin nilalagay itong mga to? Pag inline, sa loob ng style tag. Dito. Sa loob ng style tag, dyan natin ilalagay yung mga key at value pairs. No? And make sure always, every after the semicolon, kayo maglagay ng panibagong key value pair, no? Ano ba yung key value pair na sinasabi ko? Ito siya. Key at saka value. So, ito yung magka-pair. And then, pagkatapos niyan, naggawa na naman tayo ng font size, tsaka 32 pixel, and then another pair. So, ganyan lang siya. Ginawa, yung pinag-design natin dyan, no? Now, I want to, how about, i-align din natin siya sa center, no? So, after ng semicolon, ilagay natin text-align center. Center, save. Yan, text-align center. Save, and then refresh. Center na siya. So, ang default niyan is start. Start. Dito yan. Pag-end. Pag-end. Dito yan. And then center. Center. Okay. Ganun siya, no? Ganun yung text align. Now, ito yung inline, di ba? Gusto naman natin gawin yung internal. Paano ba yung internal? Yung internal, instead na dito tayo mag-declare, tatanggalin natin tong style na to. Or yung loob ng style. Tapos tatanggalin na din natin yan. Magiging plain na lang yan. Excuse me. Magiging plain na lang yan, no? Sa my header, or sa my head, tignan nyo, sa my head. Sa my head, dito nyo ilagay yung style. So, ano ba yung ilalagay dyan? Una, gawa kayo ng style tag. Yan yung internal ha, internal to, internal. Internal. Save, ito yung internal na way. Pag inline, dito siya sa may mismong element. Pag internal, dito siya sa may style tag. Sa loob ng head. Sa loob ng head, meron siyang title at saka meron siyang style. Sa loob ng style, dito niya ipipaste yung mga values. Actually, wag muna. Mali. So, dito sa style, i-grab mo muna yung element na gusto mong i-design. So, pag gusto mong i-design yung p-tag, palitin natin. So, gusto mong i-design yung p-tag, gamitin mo lang yung p-tag. P and then curly brace. Sa loob ng curly brace, dyan mo na ilalagay yung key value pairs. Save. Okay, wait lang. Medyo hindi siya kita. Maigi. Yan. So, dito, nilagay natin yung mga key value pairs. No? Kahit ako ulit yung structure niya. Save. Refresh.
Okay na siya, no? Na-achieve na natin yung kagaya sa inline kanina. So, ano yung ginawa natin? Gumawa tayo ng wait lang. Gumawa tayo ng style tag. Opening at saka closing yan, ha. And then, sa loob ng style tag, green up natin yung T na element. Tapos, curly braces. Sa loob ng curly braces, dito natin nilagay yung ating key value pairs. Yung color, yung font size, yung font weight, tsaka text align center, no? So, pag iniba ko to, na 56, save. Lumaki pa siya, no? Pag naglagay naman ako ng background, actually, madami pa siyang keys na pwede niyong gamitin para ma-design ang isang element, no? So, how about lagyan natin ng aquamarine or violet and green, no? Something green. Yan. Para medyo aray ko. Pangit, no? Para medyo pangit. Para medyo pangit. Hindi, wag yan. Gray dapat. Gray? Pangit pa din. Wag na lang lagyan ng background. Hindi ako marunong mag-design masyado, no? Yan, mas maganda pag walang background daw. So, happy birthday. Medyo okay na siya. Ito yung internal na tinatawag. Pag may style tag, internal. Pag nasa may dito, element, inline. Ngayon, paano naman yung external, sir? Yung external naman, gagamit tayo dyan ng isang file para doon natin ilagay lahat ng CSS para separate siya sa may HTML. Kasi pag titignan nyo to, simple pa lang tong code natin dito, di ba? Isang text pa lang yan. Pero what if dito na siya? Edi maghahalo na yung HTML at saka CSS mo. Mahirap na siya basahin. So dito, kailangan nating i-transfer sa isang file para gawing external CSS. So paano ba yun, sir? No? Ang gagawin natin, gagawa tayo ng file dito. Gawin natin style.css. Save. Dito natin gagawin lahat ng style. So paano natin siya i-connect from here, no? Yung file na yan. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin tong style na to. Tanggalin natin yan. And then dito sa may loob ng head, ang ilalagay natin is tatawagin natin yung file na yon. So link tag, and then ilagay natin yung ./css. Save. Yan, nakakonect na yan dyan. I-refresh natin, wala pa. Bakit wala pa? Meron naman na tayong file for CSS. Wait lang. Meron naman tayong file for CSS, no? Ang ginagawa natin dito is, meron tayong link tag. Ang sinasabi na natin dito, itong link na to is para sa style sheet, no? And then yung style sheet na yon is mahahanap sa dito, sa location na to. Saan ba tong location na to? Andito siya. Or saan ba yung file na yan? Andito siya. Which is walang laman. No, walang laman. Ngayon, gusto natin gawin is to design this paragraph tag. Design natin. So, i-split ko lang ng screen para makita yung asan na siya? Ito pala. Ayan. So, ito yung CSS natin. Ito yung HTML natin. So, yung HTML natin, nakakonect na yan sa may CSS. So, kilala niya na to. Kilala niya na tong file na to. Ang gagawin natin, i-grab din natin ulit yung p tag, p. And then, curly braces. Sa loob ng curly braces, dito natin ilalagay yung mga key value pairs na ginawa natin kanina. I think na-copy ko yan. Ayan. Tanggalin na yung style. And then, save. So, dito, pag ni-refresh ka to, na-apply na yung ating file. I mean yung design, no? So, pag ganyan siya, gumagamit na kayo ng CSS. So, pa-happy pa lang to, ha. Magdidig deeper pa tayo later on. So, ganyan siya, guys. Pag pinalitan ko ng kulay, gawin ko yellow, somewhere yellow. Save. Magpapalit ba? Hindi. Bakit hindi nagpalit? Kasi hindi ko pa sinave. Save muna. And then, refresh. Naging yellow na.
Ganun siya. Ngayon, ang purpose bakit natin hiniwalay yung ating CSS sa HTML is to have a separation of concerns. Now, separation of concerns mean pag HTML file yung tinitignan mo, dapat HTML codes lang yung makikita mo, no? Minimal lang yung mga CSS and JavaScript. Pag HTML, dapat HTML codes yung makikita. Pag styles, dapat CSS lang yung makikita. Ganon yung separation of concerns para mas clear. No, para mas clear siya. Ngayon, I'll show you what you can achieve using CSS, no? And also ChatGPT using AI. So with this page, we are going to grab this page and then let AI design this. And later on, we'll discuss how the CSS was able to do something mamaya yung gagawin ni ChatGPT, no? So una, i-grab natin yung ating file, etong lahat ng to, yung codes natin dyan, copy, and then i-paste natin sa dito. So, design this page using external CSS. So, may tatlo tayong ways, no? Internal, inline, tsaka external. So, right now, we have the skeleton or the HTML. Paste lang natin, close muna natin ito. So, i-paste lang natin dito sa may, yan, save. Ito na yon and ito pa rin siya. Yan yung wait lang, ba't may pitag? Kasi ito yun. Tanggalin muna natin yung nagpa-format dyan. So, ito yung pinaka-skeleton natin, no? Malaki yung image, walang kung ano-ano. Walang kung ano-ano. Ngayon, pag in-apply natin yung CSS na generate, no? Ni AI, okay? I-paste natin dito, save natin, i-refresh natin, ayan na siya, meron na, pero bakit ang laki? Wait lang, pangit, no? Pangit. Actually, pink din. Pwede nating i-adjust yung width. Image with 150 pixel. Ayan. So, yan na yung parang naging kalabat pink. Yan na yung parang kinalabasan ng ating personal website using CSS. Medyo mas maganda na siya, no? Compared sa kanina. What if wala siyang styles? Tanggalin natin yung styles. Ganyan lang siya. Pero pag nilagyan natin ng CSS, naging kakam-pink na siya, no? Naging pink na. So, yan siya. Ganun yung role ng CSS. And on our next session, we are going to dig deeper on how this website was designed like this. So, madaming keys dyan sa may CSS. Tignan nyo. Madami siyang keys na ginamit. Merong font family, merong margin, merong color. Yung color is yung color ng text. Meron din siyang ginawang yung H1, ginawa niyang center, which is ito. And ginawa niyang color pink, no? Wait lang, undo. And yung font size, 32 pixels. So, ganyan yung pwede nyong gawin using CSS. So, ayun siya, class. Any questions? Ayun na, ba't patapos na, class? Ang oras na ba? 1:25. Any questions, class? Wala na. Gets na. Pwede na mag-lab exam. Ano si sir dito? Heme lang. Pag wala ng questions, wag kasi kayong mahiya para ma-share ko yung knowledge sa inyo. Huwag kayong mahihiya magtanong. Ano pa ba? Yun lang. Pag gusto niyo nang umalis, go na. Class dismiss. Naka-record na ka ng attendance. Automatic na siya. Makikita kung ilang minutes kayo andito or kung anong oras kayo nag-join, something like that. Okay, class dismiss na po pag wala na pong questions. You can leave na po. Parang ayaw nyo pa. Yan. Yung mga may questions, pwede mag-stay if nahihiya kayo madaming tao.
Classic yun. Dos. Sarap yun ah. Originality, original ba ito? Hindi. No. Itong dalawa, relationship daw. Explain yung relationship ng mga to. Sure kayo? Ang ganda ng relationship. Ako yung may kasal dyan. So nakabit ako.